Good morning po ulit mga kapatid. Hindi po tayo nagsasawang magpaalala sa isang napakahalagang leksyon sa buhay, that life is short. So don't waste it. Huwag nating sasayangin. Hindi matagal ang stay natin sa mundo. Nararamdaman na ba ninyo? Hindi tayo magtatagal. Ito'y sasandali lang. Sandali lang ang pagiging bata. Naalala nyo pa ba nung bata kayo? Ako kasi naalala ko pa nung bata ako. Yung dinadala ako sa Sunday school, nag-BBS ako, diba? Nag-aaral ako ng elementarya, tapos yung bag namin ay hinahatak lang namin sa kalsadang ganyan. Ganun mga bata nun eh. So, kailan lang batang-bata tayo? Kasi mabilis lang maging bata. Yung mga batang nakikita niyong tumatakbo dito, dati, hindi na sila tumatakbo. Iba na ang nananakbo ngayon. Ibang mga bata na naman. Lilipas ang ilang mga taon, ibang bata na uli ang mananakbo. Mabilis lang kasing maging bata. Diba? Mabilis lang maging kabataan. Ang pagiging teenager, naku po, i-enjoy nyo na yan. Sandali lang tayong magiging kabataan. At higit sa lahat, sandali lang tayong magiging matanda. Kasi sooner or later, we will die. Ayaw man natin o gusto. Kaya dapat sinusulit natin ang bawat estado ng buhay, bawat level ng buhay natin. Sinusulit na natin yan dahil maiksi lang ang buhay na pahiram ng Diyos sa bawat isa. Kaya naman kailangan nakikita na natin yung mga mahalaga na dapat pinag-uubusan natin ng panahon. Kasi sayang naman ang buhay, ang iksi-iksi na nga, tapos ang gagawin pa natin, ang pag-uukulan pa natin ng panahon, ay yung mga bagay na wala naman talagang kwenta. Yung mga bagay na wala naman talagang halaga. Sabi nga ni Paul sa Ephesians 5:11, don't waste your time on useless work, mere busy work that the barren pursuits of darkness. Huwag mo raw uubusin ang oras mo sa mga useless work, sa mga barren pursuits of darkness, sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. Meaning, ang ibig sabihin ni Apostle Paul, ubusin mo ang oras mo sa mga may kwenta, sa mga mahalagang bagay. At yan ang pinag-uusapan po natin. Important things to pursue in this short life. And this is part 2. Last week pinag-usapan natin, pursue happiness. Kasi maiksi ang buhay, tapos puro lungkot pa nga atupagin natin, puro pagmumukmok, puro pag-iyak. Sayang naman ang buhay, mamamatay kang nakasimangot. Sabi nga ng kasabihan, di ba? Don't worry, just be happy. Maging maligaya lang tayo. So today, pag-usapan naman natin, number 2, pursue material necessities. Our basic necessities in life, like food, shelter, clothing, at iba pang mga basic needs ng bawat isa sa atin. And to have those material necessities, kailangan natin ng pera. Kailangan natin ng maraming pera. Dahil kahit gaano tayo kabanal, karelihiyoso, you need those things to survive in this world. At para ma-afford natin yung basic necessities natin, kailangan kumita tayo ng pera, ng maraming pera, para ma-afford natin yon. Dahil mahal mabuhay sa mundo. Ang mahal-mahal, napansin nyo, bawat kilos natin, bawat gawa natin, may bayad. Lahat na lang. Diba? Ang mahal-mahal ng bigas. Magkano ba bigas ngayon? Diba? Mahal na mahal na. Tapos ay susunugin lang, papanisin lang, itatapon lang sa lababo. Ang mahal-mahal ng bigas, ang mahal-mahal ng ulam. Pero mamimili ka sa palengke, 500 mo, ano lang ang mabibili? Diba? Yung 500, kakasya ba sa isang araw na kainan mo, almusal, tanghali, hapunan? Hindi na yata kumakasya ang 500. Diba? Para sa ganyang mga, kasi minsan, diba, mamimili ka, bibili ka ng panahog, yung panahog pa lamang, 100 piso na. Diba? Sa mahal ng ating pamilihan o ng bilihin natin, diba? Mahal ang mga damit. Napakamahal kaya ng damit. Di ba? Mahal ang lahat ng bilihin. Sabi nga ay, wala nang mura ngayon. Yun na lang namimili ang napapamura. Dahil sa mahal ng mga bilihin. 1 Timothy 6:8, kaya dapat na tayong masyahan kung tayo may kinakain at dinaramit.
May kinakain ka, sabi ni Apostle Paul, may damit ka, meaning meron kang basic needs mo nasa iyo, sabi niya, matuwa ka na ron. Ngayon, kung susuriin nating mabuti ang ibig sabihin ni Apostle Paul, kapag binaligtad niyo yan, ganito ang ibig niyan sabihin. Wala kang makain, wala kang basic necessity sa buhay mo, huwag kang masyahan. Kailangan gumawa ka ng paraan para magkaroon kanyan. Yun ang ibig na i-point sa atin ni Apostle Paul. Bakit? Kasi sabi niya ni Solomon sa Ecclesiastes 10:19, money is the answer for everything. Of course, exaggerated yan. Ano po, dahil poetry yan eh. Ganyan ang mga pangungusap ni Haring Solomon sa Kawikaan, Ecclesiastes, tsaka maging sa awit ni Solomon. So, mga malalalim na mga pangungusap na merong ibang mga kahulugan. Pero syempre, merong maraming katotohanan na nakalpaloob dyan sa talatang yan. That money is the answer for everything. At totoo naman. Maraming sinasagot sa buhay natin ng pera. Pag may pera ka, marami kang pera, lahat ng kailangan mo, mabibili mo. Mas mabilis at mas madali mong makukuha lahat ng mga naisin mo at mga pangangailangan mo sa buhay. Diba? Kasi mahalaga yan. Paano mo ma-afford ang mabuhay sa mundo kung wala kang pera? Paano mo mabibili mga basic necessities mo kung wala kang pera? So, kailangan na kailangan yan. Listen. Hindi masama ang pera. Money isn't evil. Money is good. We need it to survive. Actually, ang turo ng Bible sa atin about pera ay ito. Kasi masyado nating generalize na masama ang pera. Kaya maraming mga Kristiyano ayaw kumita ng pera. Okay lang na mahirap, maghirap, magutom. Kasi ang mga unang mga mananampalataya, nangugutom sila. Minsan gano'n ang mga preaching. Hindi masama yan. Alam niyo kung anong masama na tuturo ng Bible? Hebreo 13:5. Huwag kayong magmukhang pera. Masyahan na kayo sa anumang nasa inyo sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. May pangako naman ng Diyos, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Ngayon, ang sabi niya, ito ang huwag ninyong gawin, ang magmukha kayong pera. Sinabi ba ng Bible, masama ang pera? No. Alin ang masama? Alin ang masama? Magmukhang pera. Tingnan mo katabi mo. Mukha bang pera? Yan ang masama. Pero ang pera, hindi masama. Pero pag nagmumukha na tayong pera, yun ang masama. Diba? Ano pa? Unang Timoteo 6:10. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, na sa pagnanasa ng iba na ay nangasinsay sa pananampalataya at tinuhog ng kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. Pera ba ang masama? No. Ano raw ang masama? Sabi ni Apostle Paul, ang pag-ibig sa salapi, sa pera. Diba? Dahil maraming kasamaan daw ang pwedeng ibunga nito sa buhay natin. Paano natin malalaman na mukha tayong pera? Paano natin malalaman na in love na tayo sa pera na ipinagbabawal ng Biblia? Paano natin malalaman? I'll give you an example. Dalawang example. Pag na-in-love ang isang tao sa isang babae o lalaki, ano ang nararamdaman niya? Hinahanap-hanap niya, di ba? Hindi siya makatulog, di makakain, hindi kumpleto ang araw niyang hindi niya yun nasisilayan. Tama? Natututo na siyang tumakas, magsinungaling sa magulang kasi makikipagtagpo siya sa kanyang tinitubok ng puso niya. Na hindi ko sinasabing gawin nyo, ha? Ang sinasabi ko, ganun ang nagmamahal. Kaya nga, di ba, sabi nga ni Francisco Balagtas sa Florante at Laura, o pag-ibig, pag pumasok sa puso ni numan, hahamakin ang lahat, masunod ka lang. Di ba ganun ang pag-ibig? Hahamakin mo ang lahat, masunod mo lamang yung object o person na yung minamahal. So, ganun ang pag-ibig sa salapi. Ganon ang pagmumukha, pag nagmumukha na tayong pera. Yung kaligayahan natin ay nakasandig na sa Kanya. Yung lahat gagawin mo, lahat hahamakin mo, lahat susuwayin mo, lahat, sabi niya, makuha mo lang yun. Pag ganyan ang attitude natin, in love ka sa pera.
Malalaman nyo na in love kayo sa isang tao. Alam nyo kung paano malalaman in love kayo sa isang tao? Yung ang laki-laki at sobra-sobra ang epekto niya sa buhay mo. Yung bang grabe yung epekto niya sa buhay mo. Sobra kanyang napapasaya kapag nariyan siya at sobra kanyang napapalungkot pag wala siya. Pag nagkataon yun, in love ka. Ganun ang pag-ibig sa pera. Yung sobra kang napapasaya kasi marami siya at sobra kanyang napapalungkot pag wala siya. Ano? Saan tawag doon? Mukhang pera. Tingnan mo lang katabi mo. Siya ba yun? Tandaan nyo palagi, hanapin ng pera just to survive. Hanapin ng pera para lang tayo mabuhay sa mundo, magkaroon tayo ng mga pangangailangan natin sa pang-araw-araw, pero wag magmumukhang pera at wag iibigin ng pera. May nabasa akong isang article, 4 ways to know if you are in love with money. Sabi niya, paano niyo malalaman na in love ka sa pera? Una, sabi niya, your family life is suffering. Pag nagdurusa ang pamilya nyo dahil sa paghahanap nyo ng pera, ibig sabihin, mukha kayong pera. Kasi maraming ganyang tahanan, maraming pamilya nawawasak, nasisira, nagkakawatak-watak, nagkakahiwa-hiwalay dahil sa paghahanap sa pera. Diba? Pag merong pera, walang pera, nagkakagulo sila, ibig sabihin, in love kayo sa pera. Ganun na nangyayari. Maraming mga tao, di ba, hahayaang masira ang pamilya, hahayaang masira ang anumang relasyon na meron sila. Dahil dito, walang panahon sa anak, walang panahon sa asawa, puro trabaho. Maghapon na sa trabaho, pag uwi ng bahay, trabaho pa rin. Kaya ang ending, magugulat siya pag mulat ng kanyang mata, wala na ang kanyang pamilya. Maraming ganyang mga tao. Kaya hanggat hindi nasisira ang pamilya nyo, ibig sabihin, tama pa ang paghahanap nyo ng mga basic necessities natin. Number 2, your physical life is suffering. Maraming mga tao dahil sa paghahanap ng mga basic necessities, nakakalimutang alagaan ang kanilang sarili. Kaya ang ending, kung ano-anong nangyayari sa katawan nila, nagkakanda, sakit-sakit sila. Diba? Dahil masyado ang paghahanap doon sa mga material na bagay na pangangailangan niya sa pang-araw-araw. Another is you never satisfied with what you have. Ecclesiastes 5:10. Whoever loves money never has money enough. Whoever loves wealth is never satisfied with his income. At totoo yun. Ang tao po na in love sa pera, never siyang nasyahan. Di ba maraming taong ganyan? Di ba sasabihin nila, ma-promote lang ako, tumas lang ang sweldo ko, okay na. Na-promote, na tumas ang sweldo, okay na ba siya? Hindi, di ba? Kasi ang tao, walang kasiyahan talaga. It never satisfies us. Yung anumang material na bagay. At pag hindi na tayo nasisiyahan, meaning, masyado na tayong in love sa mga material na bagay. Your spiritual life is suffering. Yan ang mas mabigat. Kaya nakita niyo sabi ni Apostle Paul sa 1 Timothy 6, yung binasa natin kanina, marami ang mga nangawala sa pananampalataya dahil sa pag-ibig nila sa salapi. At nangyayari naman talaga yan. Hindi na nag-church, ang priority na lang ay pagkita ng pera. Sa halip na seek first His kingdom and His righteousness and all these things shall be added unto you, ang ginawa niya, seek all things. Ang hinanap niya yung all things, hinayaan niyang mawala yung righteousness at saka yung kingdom ng Panginoon. So dapat ang inuuna natin palagi ang Panginoon. So anong pwedeng mangyari na nagdurusa ang ating spiritual dahil sa pag-ibig sa salapi? You forget God. Hindi ka na magkakaroon ng time to pray, to read the Bible, hindi ka na magkakaroon ng time to attend church. Diba, minsan ganyan, dahil masyado na tayong busy sa pagpaparami ng pera. You don't always have time for the Lord. Kasi ang oras mo, laging nasa pagpaparami ng pera. Kaya minsan, nakakatuwa yung mga kapatiran na hindi naninindigan, hindi magtatrabaho ng linggo, magsasara ng tindahan, magsasara ng business, nakakatuwa yun. Naninindigan sila, kaso nasa Tagaytay naman sila, nasa Baguio, hindi naman din sila sa church nagpunta, wala ring kwenta. You forget God dahil sa ganyang mga bagay. Tingnan niyo, Deuteronomy 8:7-14.
Sapagkat kayo dadalhin niya sa isang mainam na lupain, lupaing sagana sa tubig, maraming batis at bukal na umaagos sa mga burol at mga kapatagan. Sagana rin doon sa trigo, sibada, ubas, igos, bunga ng punong granada, olibo at pulot. Doon ay hindi kayo magkukulang ng pagkain o anumang pangangailangan. Anong lugar ito? Kanaan, the promised land. Ang sabi ng Diyos sa mga Israelita, bago ko kayo dalhin doon. Habang sila nasa journey, sabi niya, bago kayo dalhin dyan, sabi niya, meron muna akong paalala. Kasi yung lugar na pagdadalhan ko sa inyo, sagana sa lahat ng bagay. Hindi kayo magkukulang. Hindi kayo magugutom. Lahat ng kailangan nyo naroon. So anong paalala ng Diyos sa kanila? Verse 11, huwag ninyong kakalimutan si Yahweh na inyong Diyos. Sundin ninyo ang kanyang mga utos at mga tuntunin. Kung kayo'y namumuhay na ng sagana, nakatira na sa magagandang bahay, at marami ng alagang hayop, marami ng naipong pilak at ginto, huwag kayong magmamalaki. Huwag ninyong kalilimutan si Yahweh na nagpalaya sa inyo mula sa pagkaalipin sa bansang ito. Paulit-ulit na sinasabi ng Diyos sa kanila, dadalhin ko kayo sa isang saganang lugar, gaganda ang buhay nyo, sasagana kayo, pero huwag nyo akong kakalimutan. Meron kasi laging tendency na ang taong gumaganda ang buhay at dahil sa paghahangad niya ng magandang buhay, nakakalimot sa Diyos. Kaya sabi ng Diyos, bago ko kayo dalhin sa lugar na sagana sa lahat ng bagay, sabi niya, baka naman pag maganda na ang bahay nyo, pag marami na kayong ginto at pilak, pag marami na kayong mga alagang hayop, pag sagana na kayo sa maraming bagay, baka naman magkalimutan tayo. Kaya ngayon pa lang, wala pa kayo ron, sabi ng Diyos, linawin na natin. Pag ang tao, dahil sa paghahangad niya sa pera, sa material na bagay, nakakalimot siya sa Diyos, ibig sabihin, you love material things more than God. Do you remember Abraham? Bakit kaya niyang ibigay ang kanyang anak sa Diyos? Kasi he loved God more than his son. Bakit kayang ibigay ni Hannah ang kanyang anak na si Samuel sa Diyos na manirahan na doon sa templo? Diba? Kaya niyang ibigay sa Diyos because she loved God more than her son. Nakita niyo mga kapatid? Ang tao na nagmamahal sa Diyos, kaya niyang ibigay ang lahat. Ganun ang ibig natin ipaunawa. Pero ang taong nagmamahal sa pera, makakalimot yan sa Diyos. Pangalawa, you stop relying on God. Maraming tao, di ba, nagre-rely na lang saan? Sa pera. Magkakasakit sila, okay lang yan, may pera naman tayong pampagamot. Dapat ang reliance natin laging sa Diyos. Ang ating pong pagdepende, ang ating pong pagtitiwala, laging sa Panginoon. Yan ang sinabi ni Job Pero mo, nawala na ang lahat sa kanya. Sabi niya, if I have put my trust in gold or said to pure gold, you are my security. If I have rejoiced over my great wealth, the fortune my hands had gained, I would have been unfaithful to God on high. Sabi ni Job, kung ang aking pagtitiwala, ilalaga ko sa ginto, ilalaga ko sa pera, ilalaga ko sa material things, anong sabi niya? I would have been unfaithful to God. Napaka-unfaithful ko naman sa Diyos. Kasi walang kwenta yon, ibig sabihin ni Job. Dahil ang pagtitiwala ni Job, mawala man ang lahat sa buhay niya, nasa Panginoon. Hindi umaalis ang tiwala niya sa Diyos. Yan ang dapat nangyayari sa buhay natin. Proverbs 11:28, whoever trusts in his riches will fall, but the righteous will thrive like a green leaf. Yung tao raw pong nagtitiwala sa kanyang pera, babagsak yun. Bakit? Dahil ang pera nawawala. Money is not forever. Pwedeng maganda ang buhay mo ngayon, pero bukas pag-gising mo, pwedeng wala na ang lahat. Isang tragedya lang, isang pagkakasakit lang na malala, isang kung ano mang mga pwedeng mangyari lang sa buhay natin. Lahat ng meron tayo pwedeng mawala, just like Job. Imagine, just in one day, everything was lost. Diba sa buhay niya? Kasi pwedeng mangyari yan sa buhay natin. Sabi niya, kung nagtitiwala ka sa kayamanan mo, you will fall. Kasabay kang babagsak niyan. Dahil yung kayamanan, hindi yan nagtatagal. Yung mga bagay, yung mga gamit nga natin sa bahay, di ba? Nasisira na, nagdi-dispose na nga tayo Yung upuan mo dati na maganda, wala na ngayon, pangit na. Papalitan mo na yun. Yung mesa mong maganda dati, papalitan na yan. Kasi hindi sila forever. Sabi nila, gold is forever. No.
Hindi forever ang ginto. Kahit mag-ipon kayo na mag-ipon ng ginto, hindi yan forever. Minsan na kay Cebuana yan. Minsan na kay Tambunting. Kay M. Lulier. Hindi yan forever na nasa iyo. Mawawala't mawawala yan. Pero ang Diyos, never nawawala. Kaya yung trust natin, yung tiwala natin, hindi inilalagak sa mga material na bagay. Inilalagak yan sa Diyos. Ang naglalagak ng trust nila sa kayamanan, ang pag-ibig nila nasa kayamanan, wala sa Diyos. Number 3, you become proud. Anong sabi ng Diyos sa mga Israelita? Di ba sabi niya, pagsagana na kayo, marami na kayong pagkain, malaki na ang bahay nyo, marami na kayong gunto at pilak. Anong sabi niya? Huwag kayong magmamalaki. Kasi maraming mga tao, pag umaangat ang buhay, masyado nang yumayabang. Tumaas lang ang ranggo, ang yabang na. Gumanda lang ang buhay, yumabang na. No. Hindi dapat ganun na nangyari sa buhay natin. Dapat lagi pa rin tayo nagpapakumbaba ano man ang marating natin sa buhay. And of course, you rob God. Magsisimula na tayong magnakaw sa Diyos. Ano ang argument ng Diyos sa mga Israelita sa Malakay? Di ba kayo nasasawa pag binabasa ng mga diakono? Sabihan nyo kung diakono katabi, magpalit ka naman ng verse. Iba naman, sawa na ako dyan. Yung Malakay, alam nyo ba ang argument ng Diyos? Anong sabi niya sa mga Israelita? Ninanakawan ninyo ako. Nagmaang-maangan ng Israelita, anong tanong nila sa Diyos? Saan ka namin ninanakawan? Yan ang tanong nila sa Diyos eh. Anong sagot ng Diyos? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Tithes and offering. Ninanakawan ninyo ako, sabi niya. Kaya mga kapatid, kung hindi tayo nagiging our basic needs sa mga pang-araw-araw, sabi ng Kawikaan 6:6 hanggang 8, tignan mo yung langgam, ikaw taong ubod tamad, pamumuhay masdan mo at nang ikaw ay mamulad. Kahit siya'y walang punong sa kanila'y naguutos, walang tagapamahala o tagamasin na sinusunod, ngunit nag-iimbak ng pagkain sa tagaraw, kailangan iniipon kung panahon ng anihan. Sabi ni Haring Solomon, mga saksakan ng tamad, makinig kayo ha? Sikoy mo katabi mo, ikaw yata yan. Sabi niya, bago mo pagtripan ng langgam, pagmasdan mong mabuti. Kasi yung langgam, masipag. Kahit wala silang sinusunod na mga amo, gawa sila ng gawa para makapag-imbak ng pagkain. Kailan nila iniimbak? Tuwing tag-araw. Meaning, pag may panahon pa. Sa atin, ano ang tag-araw ng buhay natin? Habang tayo malakas. Kasi darating ang panahon, kahit gusto mong kumita ng pera, gusto mong magtrabaho, hindi ka na pwede. Diba? Kaya kahit nga sa gobyerno, kusa kang tatanggalin wala kang magagawa Diba? Kasi darating at darating ang ganung panahon. Kaya hanggat tag-araw ng buhay mo, kumita ka ng pera so that you are afford to buy your basic needs, basic necessities sa buhay natin. Mahalaga yun because money is a product of work. Ang pagkakaroon ng kung ano mang pangangailangan natin, bunga yan ng mga pagpapagal natin. Proverbs 14:23, all hard work brings a profit, but mere talk leads to poverty. Lahat daw po ng pagpapagal ng tao may kapalit. At ano raw ang kapalit? Diba? Ano raw ang kapalit niyan? Siyempre, mga kasaganaan. But mere talks leads to poverty. Basta ang tao lang inatubo kundi magdaldal, tumambay, walang ginagawa sa buhay niya, kahirapan ng kasunod sa kanyang buhay. Genesis 3:19, anong sabi ng Diyos sa taong kanyang nilikha? Sa pawis ng iyong mukha, kakain ka ng tinapay. Gusto mong kumain? Magpawis ka. Pagpawisan natin. Yan ang ibig niyan sabihin. Gusto mo ng basic needs mo? Pagpawisan mo. Huwag mong iasa sa ibang tao. We need to earn what we need. Why we must earn money? Bakit kailangan natin yan? Bakit kailangan natin kumita ng pera? Of course, number 1, to survive. Kailangan nating ma-afford ang mga basic necessities. Tandaan nyo, pag wala tayong basic necessities, mamamatay tayo. Tama? We don't survive. Kaya kailangan nating kumita ng pera so that we can afford those basic necessities so that we can survive. Para mag-survive tayo sa buhay. Mahirap mabuhay sa mundo nang walang pera. Tama? Dahil bawat kilos natin may bayad, may katumbas na salapi.
Noong unang panahon ng ating mga ninuno, ang tubig nila libre. Sumasalok lang sa batis, kumukuha lang sa balon, yan ang iniinom. Kahit nga paglalaba, sa sapa naglalaba. Libre ang tubig. Diba? Ngayon, ang mahal-mahal ng tubig. Diba? Tapos nauso ang poso. Umiinom tayo sa poso. Diba? Kahit katabi niya ay Poso Negro, talagang... Kasi ganun talaga sa mga sa mga probinsya. Kami, yung poso namin, narito, Poso Negro na riyan. Doon kami umiinom nung bata kami. Imagine that, Kaya siguro medyo mga healthy, may vitamins, diba? Pero ganun. Tapos nauso ang nawasa, sa nawasa tayo umiinom. Tapos nag-inarte ulit tayo, anong iniinom natin ngayon? Mineral na. Ano kaya sa susunod? Diba? Ang iinumin natin. Yan ang mga ang mahal-mahal kaya. Hindi naman mura yan. So, bawat kilos natin may bayad. Noong kapag kailangan mo ng katulong, kailangan mo ng tutulong sa'yo, may gagawin ka sa bahay mo, tatawag ka lang ng kapitbahay mo. May pabubuhat ka, may ganito at ganyan. Katalawa ka, may handaan kayo. Ang mga kapitbahay mo, sugod sila. May dalang mga kampet, may mga dalang mga sangkalan. Makikipag, sila sa inyo. Ngayon, tatawag ka ng tutulong, anong tanong? Magkano? Diba? Anak mo nga, yun ang tanong, di ba? Uutusan mo magkano, nanay. Anak mo nga, nagpapaupa, ibang tao pa. Di ba? Ganun ang ibig sabihin. So, lahat may bayad. Ang mahal kaya. Kahit nga yung mga bills natin, pag nagdumating sila, nakakatakot, di ba? Kuryente, tubig, cable, Pag nagdatingan lahat ng bill, parang horror movie, Parang si Annabelle, Pag dumating yan, talaga nakakatakot. Napakahirap tanggapin ng mga bills natin, ng mga iba't ibang mga babayaran natin. Maraming tao, kaya napapadali ang buhay. Kasi walang pera, walang makain, walang pambili ng gamot, walang pampagamot. Pero yung maraming pera, kahit konti, pwede nilang dugtungan ng buhay nila. Because money is important to survive. So earn what you need. Earn money to survive. Another, bakit tayo kumikita ng pera at kailangan natin yan? Not just to survive, but to enjoy life. Gusto ng Panginoon, nag-i-enjoy tayo sa buhay. Alangan namang nilikha tayo ng Diyos para magdusa. Sabi ba niya, lilikhain ko to para magdusa. Ito para mag-enjoy, ito para magdusa, ito para mag-joy. No. Nung likhain niya si Adan, saan niya dinala? Garden of Eden. Isang lugar na napaka-espesyal. Napakaganda, lahat ng kailangan niya naroon. Kasi ang taong nilikha ng Diyos, ang gusto niya, mag-enjoy. Paano tayo mag-i-enjoy kung wala tayong makain? Paano tayo mag-i-enjoy kung wala tayong masarap na pagkain? Paano tayo mag-i-enjoy kung wala tayong pambili ng mga pangangailangan natin? Kaya nakakatuwa, yung mga kapatiran natin na pamilya na biglang magpo-post sa Facebook, nasa Tagaytay sila, wag lang linggo pag nasa Boracay, nasa Hong Kong, nasa Singapore, nasa ganyan, tuloy nyo. Walang nagbabawal sa inyo. You need to enjoy. Diba? Kung ano man pinagpagalan nyo, pinagpaguran nyo. Dahil yun ang gusto ng Panginoon. Kumita na tayo ng pera, not just to survive, but also to enjoy it. Ma-enjoy natin ang mga biyaya ng Diyos. At ano pa? To share with others. Episode 4:28, ang magnanakaw, wag nang magnakaw. Sa halip magtrabaho siya, gamitin ang kanyang kamay sa anumang gawaing marangal. Take note, upang may maitulong siya sa nangangailangan. Ang galing ni Paul. Sabi niya, yung nagnanakaw dati, meaning yung paasa-asa lang lagi, sabi niya, wag na kayong umasa sa iba. Magtrabaho na kayo, gamitin ninyo ang kamay nyo, ang lakas nyo, para kumita kayo ng pera. For what purpose? Malinaw ang purpose. Para may maitulong kayo sa nangangailangan. Hindi lang tayo kumikita, listen mga kapatid, hindi lang tayo kumikita ng pera. Hindi lang natin hinahangad na magkaroon ng maraming pera just to survive, just to enjoy, but also to share with others. Sino yung others? Nangangailangan. Ganun dapat ang puso natin mga kapatid. Ganun ang dapat nangyayari sa buhay natin. So hindi lang tayo naghahangad ng maraming pera at kasaganaan sa buhay natin para lang sa sarili natin, kundi para sa mga taong higit na nangangailangan na nasa paligid natin. Ang pera ay hindi lang kinikita
for our own. Yan ang malinaw sinasabi sa atin ng Biblia. And of course, to support God's work. To finance God's work. Mahalaga yun. Diba? Nagiging self-sufficient ang mga churches dahil nagiging supportive ang mga members nito. Na walang nagiging pangangailangan tayo sa anumang mga gawain at proyekto natin kasi tayo po ay nagsusuporta. Anong sabi ng Diyos sa mga Israelita? Malakay 3:10. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong ikasampung bahagi sa aking kamalig, sa aking bahay. Bakit daw? Sabi niya, upang matugunan ang pangangailangan sa aking bahay. Anong purpose? Ba't nagdadala sila ng mga handog nila at mga tithes? Bakit daw? Upang matugunan ang pangangailangan ng bahay ng Panginoon. So yun ang napakaganda na ginagawa natin. We support, we finance God's work. Hindi magtatagumpay ang anumang gawain na ginagawa po natin kung wala tayong support na rito. Bawat ministry natin may kahalakip na gastos. Saan tayong kukuha nun? Tayo rin ang nagsusuporta niyan. Another, pursue basic needs, not just by being hardworking, or pagiging masipag natin. So, kailangan din ay pag-invest. Nag-i-invest ako. Kaya nakakatuwa yung marami mga kapatid, marunong mag-invest. Nagbubukas sila ng tindahan, nagbubukas sila ng kung ano-ano mga business nila, online, di ba? O nagtatayo talaga sila ng physical store nila, whatever. Maganda yan, ituloy nyo. Di ba? Pero ang isa sa pinakamagandang investment na gusto kong ituro sa inyo, yung investment natin sa tao. Invest in people. Yan ang pinakamagandang investment natin. Dahil tayong mga Filipino, lalo na tayo, hindi tayo mahilig sa mga insurance o whatever. Diba? Alam niyo kung anong investment ng mga Filipino? Tao. Kapitbahay niya, kamag-anak niya, mahal niya sa buhay. Yan ang investment natin. Dahil anumang pangangailangan natin, sila pa rin ang tutulong at tutulong sa atin. Kaya kawawa ang isang taong tumatanda, walang natulungan, walang naabutan na pwede niyang asahan pag siya naman ang mangailangan. Kasi yun ang investment natin. Kasi yung sabi ni Apostle Paul, unang Korintos 12, naghasik kami sa inyo ng pagpapalang espiritual. Malaking bagay ba naman kung umani kami ng mga kapakinabangang material mula sa inyo? Kung ang iba'y may ganitong karapatan, di lalo na kami. Sabi ni Apostle Paul, nagtanim kami, may karapatang kaming umani. Ganun lang ang ibig niya sabihin. Mas mahalaga nga ang tanim namin, sabi ni Paul, spiritual. So nagtanim kami ng spiritual sa inyo, sabi ni Apostle Paul, wala ba kaming karapatang umaning material sa inyo? Kung mayroon ng iba, sabi niya, di lalo na kami. Sabi ni Apostle Paul. Kaya mga kapatid, paano kayo aani kung wala kayong tanim? Paano kayo dudukot kung wala kayong isinuksok? Paano kayo tutulungan kung wala namang kayong natulungan? This is our unwritten contract. Diba? Lalo sa tao. Lalo na tayo bilang mga magulang. Yung anak mo na pinag-aral mo, pinalaki mo, darating ang panahon, lalaki siya. Giginawa ang buhay niya. Ikaw naman ang manghihina. Anong gagawin niya? Anong gagawin ng anak mo pag ganon? Si Sak daw ang gagawin sa amin, dadaling kami sa home for the aged. Talaga yung batang yun. Hindi na kami nakinabang. Baka naman magbago pa pag medyo malaki na siya. Pero ganun ang point. Ang tao, pag tinamnan mo, aanihin mo yan paglipas ng panahon. Hindi naman yun ang inaasahan natin na pwede niyang gawin. Pero gagawin yun ng anak mo, maniwala ka. Hindi man yun ang gusto mo, gagawin at gagawin niya. Kaya marami tayong mga matatanda, tumatanda ngayon, alam nila yan. Kasi nag-aani na sila. Lahat ng itinanim nila, inaani na nila sa kanilang mga anak at mga apo. Kaya di ba lagi ko sinasabi sa inyo, dapat walang paboritong anak, walang paboritong apo. Lahat paborito, lahat tatamnan. Para kapag tumubo silang lahat, pagtanda mo, may panahon ng pag-ani. Kasi ulitin natin, lahat ng nagtatanim may karapatang umani. So invest lang kayo ng invest para umani tayo sa buhay na ito. Sayang ang buhay, kung tutunga nga lang tayo buong maghapon, mag-aantay lang tayong bagsakan tayo ng biyaya ng Diyos,
Malabo yun. Ano? Kailangan gumawa tayo ng paraan para kumita ng pera so that we can meet our basic needs and necessities sa buhay natin. Hindi ipinagbabawal ng Diyos ang pera. Hindi ipinagbabawal ng Diyos ang kumita ng maraming pera. Ang ipinagbabawal niya, magmukha tayong pera at masyado tayong ma-in love sa pera. So hanggat hindi ka mukhang pera, hindi ka in love sa pera, keep making money. Keep making more money to afford your basic necessities in this short life. Lord, salamat po. Kasi napakabuti niyo po sa amin. Di kayo nagkulang, di kayo nagpabaya. Kahit may mga panahon na nakakaramdam kami ng mga pagkukulang. Pero alam po namin na isusurvive po namin ang bawat araw, bawat panahon ng buhay po namin kasi nariyan po kayo. Kayo po ang aming great provider. Kayo po ang aming pong Jehovah Jireh. Kayo po ay laging nariyan. Yan ang promise niyo po sa amin. Hindi niyo kami iiwan, hindi niyo kami pababayaan. Kung nagkukulang kami ng pananalig sa bagay niyo po na ito, patawarin kami at patuloy na dagdagan ang aming pagtitiwala sa inyo. Panginoon, sa oras po na ito, tulungan niyo po kami na bawat araw ng buhay namin, masumpungan po namin ang biyaya ninyo. Natutugon sa lahat ng aming pong mga basic needs sa araw-araw ng buhay po namin. Muli, ang blessing po ninyo sumagana sa amin at sa Cardona Church of Christ in Jesus' mighty name.